Shalom po sa inyong lahat. Minsan po tayong narito sa ating programang Word Made Flesh. Sa ating po paghahanda para sa ikatlong linggo sa panahon po ng Kwaresma. Napaka-importante po ng panahong ito at aking pong ninanais na sana ang ating programa ay talaga makapagdulot sa inyo ng biyaya. Ano man ho ang inyong kalagayan ngayon. Kaya binabati ko po kayo, mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na mga may sakit sa inyo, mga pari, mga diakono, reliyosa, mga seminarista, katikista, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana po talagang kapulutan ninyo ng inyong magagamit itong ating programang ito. At saman po kayo naroon ang pagbati po ng shalom na ito sa bawat isa sa inyo. Sana po nakahanda na inyong susulatan at panulat para po itong mga napupulot nyo rito ay manatili at balik-balikan ninyo. Umuunlad po ang ating kaalaman sa Panginoon, sana gayon din ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga po, sana isang maligod na pagbati ng shalom sa inyong pagsubaybay sa ating programang Word Made Flesh. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SGB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. In Quiapo Church, every Wednesday from 7:30 p.m. to 9 o'clock p.m. starting February 7, 2007. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Word Made Flesh Foundation Incorporated is glad to invite you to a Lenten recollection on April 4, 2007 from 6 o'clock to 9 o'clock p.m. at the Rusin Hall, Don Bosco Parish, Makati City. Samantala, mula nang tumira si Moises sa Madian, siya na ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mapabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Heveo at Hebuseo. Naririnig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos,
ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Sa ikatlong linggong ito ng Kwaresma, ating narinig ang unang pagbasa mula sa ikalawang libro po sa Biblia, ang Exodo. At dito po sa ating mga talatang ito, narinig natin ang istorya, ang salaysayin, kung paanong nakatagpo ni Moises ang Diyos. Tingnan nyo, dito sa pagsasalaysay niya, isang araw si Moises ay nangangalaga nung kawan ni Jethro, kanyang biyanang lalaki. Itong si Jethro na ito ay pari ng Midian. Nung habang pinamumunuan ni Moises yung kawan niya doon sa disyerto, talagang hindi niya mapaniwalaan yung nakikita niya. Isang palumpong, isang bush, na ayun ho, nagliliyab, pero hindi naman natutupok. Kaya sabi ni Moises sa sarili niya, dapat puntahan ko yun at tignan ko ano nangyayari. Kung kaya nga, ayun, nagpunta siya ron, at nung malapit na siya, ayan, may narinig siyang tinig na nagsalita. Ang sabi sa kanya, Moises, Moises. Tapos sabi niya, narito po ako. Huwag ka nang lumapit. Kundi alisin mo muna ang sandalya sa iyong pangyapak dahil ang lugar na ito ay banal. Tapos, yun nga, ang gulat ni Moises nung may kumausap sa kanyang ganyan. Alam sabi niya, ako ang Diyos ng iyong ama. Si Abraham, si Isaac, si Jacob. May uutos kasi ang Diyos kay Moises dito na dapat siyang pumunta rin sa mga Israelita at maging tagapagsalita ng Diyos. Ang sabi naman ni Moises, pagka nagpunta naman ako sa mga Israelita, tapos tinanong nila ako, sino ba yung Diyos na yan na sinasabi mo nagsusugo sa'yo? Sasagot mo, ang sabi ng Diyos sa kanya, I am who am. Ako nga siya. Parang ganyan, ito yung pinaka-ibig kong sabihin ng pangalan ng Diyos. Eye, Asher, Eye. Yun yung salitang Yahweh, galing dito sa salitang ito. Yung the verb to be. He who causes things to exist. Yun ang ibig sabihin ng Yahweh. Pero dito ho, ang pangalan binigkas ng Diyos sa kanya ay I am who am. Ako nga siya. Parang ganyan ba? Yun ang isasagot ni Moises sa mga tao pagka tinanong siya, ano ba pangalan ng Diyos na nagsusugo sa iyo? Kung kaya nga, sasabihin ni Moises sa mga tao, ayon sa sinasabi ng Diyos sa kanya, ito ang sasabihin mo sa mga Israelita, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang siyang nagsugo sa akin sa inyo. At ito ang aking magiging pangalan, magpakailanman. Yun hong Yahweh na yon. Francis, ang ganda ho nitong istoryang ito. Tingnan nyo, itong si Moises, nagkaroon siya ng karanasang ganoon. Nasaksihan niya, nakatagpo niya ang Diyos. Binigyan siya ng experiensyang gano'n kasi importante para sa kanya yun dahil siya magiging, may papel siyang gagampanan sa bayan ng Diyos, sa istorya ng kaligtasan. Kung kaya nga, importante na talagang itong Moises na ito, para maging totoo siya, talagang matatag na tagapagsalita ng Diyos, dapat talagang meron siyang sinasabi tungkol sa Diyos. Pero paano mangyayari yun kung hindi niya man lang kilala ang Panginoon? Yun nga, nagpakilala ang Diyos sa kanya doon sa pangyayaring yun. Isang palumpong, nakakapagtaka, nagliliyab pero hindi natutupok. Nakita na ba kayo ng mga kapatid ng isang pangyayaring ganun? Alam natin na anumang tupukin ng apoy, tupok na tupok. Ganun yun eh. Maging anumang bagay yun na nasisira somehow nitong apoy na ito. Pero ang Diyos ho, hindi. Para bang kakaiba yung kakatuwa yun, hindi karaniwan. That's it nga. Para kay Moises naging palatandaan yun na this is something very, very extraordinary. Kung kaya yun pala, ang Diyos ang makipagtagpo sa kanya. Brothers and sisters, by the way, for your information, ito pong burning bush na ito, itong bush na ito, hanggang ngayon, pagka nagpunta ho kayo doon sa bundok ng Sinai, mga kalagitnaan ng bundok na yon, meron ng monasteryo doon, the Monastery of St. Catherine, St. Catherine's Monastery.
Doon ho sa may pader yun, laki-laki monasteryo, may pader sa paligid nun. At at one point ho, makikita nyo, meron ho doon tinuturo sila na yung burning bush, itong bush na ito, nandoon sa lugar na yon. Kaya nga doon tinayo yung monasteryong yon. Brothers and sisters, ano kaya dapat nating maintindihan dito? Tingnan nyo, may mga siguro kayo napupuntahan, mga simbahang napupuntahan na mayroong adoration chapel. Usually, bago ka pumasok doon, nagtatanggal ka pa ng sapatos, di ba, no? I mean, yung kaugaling yun, galing ho dito sa tagpong itong ating binasa ngayon mula sa chapter 3 ng Exodus. Ang sabi ng Diyos kay Moises, alisin mo ang pangyapak dahil ang lugar na ito ay banal. Kung tutuusin, bakit banal yun? Dahil nandun ang Diyos. Doon sa Santissimo Sacramento, sa Blessed Sacrament, nandun ang Panginoong Jesus. Kung kaya talagang yung lugar na yun ay banal kung tutuusin. Kung kaya yun yung kaugalian na yun ay galing dito. Pero tandaan ho natin, tayo mismo ay nakipagtagpo sa Diyos. If we don't understand that, nakipagtagpo tayo sa Diyos, nung tayo binyagan. Itong pagipagtagpo ho natin ito ay nangyari sa pananampalataya. Wala ho tayo nakakita doon, nagliliyab na palumpong o something like that. Pero our faith tells us, nung talagang napabinyag tayo, nakatagpo natin ng Diyos, na talagang nagpatawad ng ating mga kasalanan, nagbahagi sa atin ng buhay Diyos, kung kaya nga tayo naging mga anak niya. Ito ho yung ating ginugunita at pinaghahandaan, yung ating pagsasariwa ho ng binyag natin nga sa pagtatapos ho ng panahong ito ng Kwaresma on Easter Sunday. Sana ho, maintindihan natin, tayo nakakikilala sa tunay na Diyos. Sa tunay na Diyos. Mayroon ho siyang pangalan. Ang pangalan niyang ginagamit dito sa yugtong ito, sa tagpong ito, ay Yahweh. He who causes things to be. Yung pangalang yun ay napaka-importante. Marami hong sumasamba sa mga Diyos, maraming Diyos-Diyosan o something like that. Pero yung mga Hudyo, silang unang-unang recorded na monotheistic faith. Iisa at iisa lamang Diyos ang kanilang kinikilala at sinasamba. At yung Diyos na yun may pangalan Yahweh. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. Tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipos sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay hango sa unang sulat po ni San Pablo sa mga taga-Korinto.
At dito po sa mga pangungusap na ito, binibigyan tayo ni San Pablo ng isang aral mula sa Lumang Tipan. At sinasalungguhitan niya kung ano nangyari noon at kung ano ibig sabihin noon sa mga taong sinusulatan niya, ang mga taga-Korinto. Ang sabi niya, hindi ko nais na kayo ay hindi makaalam nitong pangyayaring ito. Hindi ba? Yung ating mga ninuno, lahat sila ay nando sa ilalim nung alapaap na tataguyod sa kanila, naggagabay sa kanila para alam nila kung saan sila dadaan, dumaan sila sa dagat na kulang yun. Lahat sila ay nabinyagan kay Moises doon sa alapaap na yun at doon sa dagat na yun. Ganun nga ho yun. Talagang nakasakses sila ng mga pangyayaring kagilagi-lalas kung tutusin kasama ni Moises. Lahat sila kumain ng espiritual na pagkain at uminom ng espiritual na inumin. Ano ba yun? Yung manna, for example, yung tubig na pinasibol ni Moises doon sa ilang. Can you imagine? Doon sa ilang. Wala akong tubig doon, kaya ilang yun. Desert yun kasi wala ngang tubig. And so, itong tinutukoy niya dito, sila ay kumain at uminom sila mula doon sa spiritual na batong yun. At yung batong yun, wala nang iba kundi si Kristo. Sabi niya ganyan. Pero tingnan nyo, ang ginagawa dito ni Pablo ay mula doon sa mga pangyayari sa nakalipas na kasaysayan ng mga Hudyo, meron siyang pinupulot na mga pangyayari, mga kahulugan para sa mga taong sinusulatan niya, mga taga-Korinto. Sabi niya, ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila, sa karamihan sa kanila. Kung kaya nga, doon pa man lang sa disyerto, talagang pinaslang na sila. Ang dami ho nangamatay doon. Ang daming natuka ng mga ahas doon, for example, as recorded in the book of Numbers, Tapos ang sinabi ho dito, ang mga bagay na ito ay nangyari bilang halimbawa para sa atin. All these things happened as example to us. Upang tayo rin ay huwag magnasa ng mga masasamang mga bagay tulad ng kanilang ninasa. At hindi tayo dapat maging mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sabi niya, tulad ng ginawa nila. Dahil, ayun, merong ginawa silang yung parang hugis ng guya, parang bakang ganyan, tapos sa gintong baka, yung golden calf, tapos sinamba nila. Kung kaya naman, pinuksa sila ng Diyos doon. Pero sisters, tingnan niyo itong sinasabi dito, hindi tayo dapat sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Itong puntong ito, gusto ko lang banggitin, Ako minsan, tayong mga Katoliko, sa mga simbahan natin, sa mga tahanan natin, may mga altar tayo, may mga imahen doon ng mga santo, santa, ng mga anghel, ano bang dapat nating maintindihan tungkol doon? Pinagbabawal ba ng Diyos yun? Natural, marinig mo kagad, nandun sa Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kayong gagawa ng mga anumang hugis, ng mga anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag kayong yuyukod, huwag kayong sasamba sa kanila. Pero sisters, importante yun na maintindihan natin, ang pinagbabawal doon, hindi yung paggawa, ng mga imahen, mga larawan, mga hugis. Bakit? Ang Diyos mismo inutusan si Moises na gumawa ng mga hugis. You will remember in chapter, yung binanggit ko kanina lang, sa book of Numbers. Hindi ba? Anong nandun sa disyerto, wala na silang ginawa doon, kundi umangal. Ayan, pinahintulutan sila ng Diyos na matuka ng mga ahas. Tapos nung naintindihan ko na nangyayari, ang dami na nangangamatay sa kanila, humingi silang tulong kay Moises. Pinalangin naman sila ni Moises sa Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, sige, gumawa ka ng isang ahas at tanso, ibitin mo yun sa isang tulos. Lahat ng tumingala roon, maliligtas mula sa kamandag ng ahas na nakatuka sa kanila. Akala ko ba bawal gumawa ng anumang hugis, Ayun, pinagawa si Moises nung hugis na ganun. Hindi lang yun. Later on, Moses will be commanded by God to make yung mga images ng mga seraphims, to put cherubims, ganyan, to be put on the Ark of the Covenant. Akala ko ba pinagbabawal yun sa chapter 20, verse 4. Yun ang dapat nating intindihin mabuti. Pagka magbabasa, dapat basahin ng magaling. Ang pinagbabawal doon, hindi yung paggawa in itself, kundi yung pagyukod at pagsamba sa kanila. That's it. Yun ang pinagbabawal. Yung pagyukod at pagsamba. Hindi yung mga hugis lang na gano'n.
a point of fact, alam niyo yung ahas na tanso na pinagawa ng Diyos, ang Diyos mismo nagpagawa nun. Balang araw ho, in the times of the King Hezekiah, this is about 500 years afterwards, you know. Brothers and sisters, yung ahas at tansong yun na kinimkim nila as a reminder, as a relic of God's providence, you know, in the desert those long time ago, no? Yung ahasong yun, pawawasak ni Haring Hezekiah. Bakit? Because at that time of King Hezekiah, ay nako, sinasamba na ho yung ahas na yun. Naging idol na ho yung ahas na yun. You know, isang idolo ho, isang something that is a representation of God that they were worshiping. Kung kaya pinawasak na yun ni Haring Hezekiah. Tingnan nyo, yun ho ang pinagbabawal, yung pagyukod, yung pagsamba. At tayo ho, please understand, tayo mga Katoliko, naintindihan ho natin, yung mga hugis na yun, yung mga larawang yun, mga imahe na yun, ay mga larawan lang, you know? Hindi sila mga Diyos-Diyos, hindi natin sila sinasamba, nagpapaalala lang sila sa atin ng ating mga heroes in the faith. Ako ho sa aking wallet dito, may litrato ho ang mami ko doon, you know? Kunyari April the 9th, nakita nyo ko, kinis ko yung larawang yun. Alam naman sasabihin, ba't mo kinikis yung papel na yan? Eh, nako, kung hindi mo naintindihan ko ano ginawa ko, mag-aral ka muna. Kaya tanong mo sa akin, no? Hindi mo ko paparata, ay, no, teka, mahal ko mami ko, no? I mean, kung hindi mo naintindihan yung pasensya ka, no? Hindi ho, tayo rin ho yung mga larawan ho at mga estatwa ng mga santo at santa, nagpapaalala ho sa atin ng mga banal na mga kapatid natin sa pananampalataya, hinahangaan natin at tuloy nahikaya tayong tulanan sila. Brothers and sisters, sana maintindihan ho natin itong puntong ito. Basta dito sa pagbahasang ito, talagang pinapaalalahanan ho tayo ni San Pablo, matuto tayo sa nakaraan. At matuto tayo ng wasto. Ito hong ginawang masamang halimbawa doon sa nakaraan, huwag natin tularan, you know? Kaya lang dapat naintindihan natin kung ano yung tinutukoy dito ni San Pablo doon sa puntong pinaliwanag ko sa inyo tungkol sa mga Diyos-Diyosan, yung mga sinamba nila. Hindi ho natin sinasamba mga Diyos-Diyosan, mga imahen, ginagalang natin sila. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to a Lenten Biblical Seminar on the Passion Narratives by Father June Lingad, SDB. The venue is at Ruzen Hall, Don Bosco Parish, corner of Morsolo and Pasong Tamo Streets, Makati City. The date, all Saturdays of March 2007. The time is from 2 o'clock to 5 o'clock p.m. The fee is 1,500 pesos for the whole course, including the celebration on April 4, 2007. Seminar materials will be provided. Culminating activity is a celebration of the Passover meal on Holy Wednesday, April 4, 2007. For inquiries, please call Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. And Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at binalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo'y higit na makasalanan ng mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihat tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihat tinalikdan ang inyong mga kasalanan,
mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po itong ating pagbasa para sa ikatlong linggong ito sa panahon ng Kwaresma. Sinasabi po sa atin dito kung ano ang sinapit nung ilang mga tao doon sa Israel, sa Jerusalem pa nga. Hindi ho natin alam talaga kung ano itong historical background dito. Sino itong mga taong ito na inihalo ni Pilato yung kanilang dugo doon sa kanilang inaalay na handog. Medyo andas-daso, talagang nandun sila sa templo, naghahandog ng kanilang mga alay na ganyan, tapos pinagpapatay sila ni Pilato. Medyo parang hindi masyadong malinaw kung anong pangyayari doon. Pero pwedeng nangyari yung ganun. Trouble can erupt there in the temple area. Kaya nga pagka mga piyesta, usually by the way, yung mga Romanos, yung mga sundalong Romanos, very sensitive sila dito sa kalagayan ito ng mga Hudyo kasi ayaw makita ng mga Hudyo itong mga pagano na andun sa lugar ng templo kasi napakabanal po nun, hindi pwedeng pumasok doon ang hindi mga Hudyo. In fact, may karatula doon nakasulat, pumapasok lamang ang hindi Hudyo dito sa mga lugar na ito sa sarili nilang kapahamakan. Ganun ho, at their own risk. Anyway, kung kaya yung mga Romanos for most of the times, hindi sila nagpapakita doon sa templo. Pero pagka yung tatlong beses lalo na sa isang taon, during the Passover, during the Pentecost, during the Tabernacles, yung mga dinaragsaho kasi ang Jerusalem ng mga Hudyo at kung saan-saan sila galing, no? Hindi lang mga taga-Israel, kung minsan talagang galing sa iba't ibang mga lugar sa Middle East. For example, yung kinikwento sa atin on the day of Pentecost, Acts chapter 2, talaga ang dami-daming tao nun sa Jerusalem. The point is, pagka ganun ho, yung mga Romanos, yung mga sundalong Romano, na usually naka-garrison ho sila doon sa tabing dagat, sa Caesarea Maritima. Meron hong lugar doon in honor of the Emperor Caesar Augustus. Doon ho sila naka-garrison. Pero pagka time ng mga kapistahan kaya, sila ay nagpupunta roon sa Jerusalem. At doon sila nag-garrison sa Fort Antonia. Meron ho isang party doon ng Jerusalem na parang quarters ng mga sundalo. Meron pang torre doon na, doon sila nag-garrison, doon sila nag-quarters para they can see, they have an ocular, vision of everything that is going on. Just in case merong gulo, nandong kagad sila, they swoop down very, very swiftly and then quell all kahit na kaguluhan. Ang sabi ni Jesus, ano sa akala nyo? Yung mga Galileyong yun na sinasabi nyo na pinatay ni Pilato, mas makasalanan kaya yun kaysa doon sa mga Galileyong naiwan na hindi nangamatay? Hindi naman siguro. Sabi niya ganyan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi sa kanila, sa inyo. Kapag hindi kayo nagbalik loob sa Diyos, kayo rin mapapahamak tulad nila. Sisters, medyo malagim ho yung sinasabi ng Panginoon dito. Hindi lang yun. Yung 18 na katao na nabagsakan ng tore ng Siloam. Yung Siloam ho, nasa Jerusalem yun. It's a very famous place. There is a pool of Siloam, in fact, kung saan naghugas yung taong pinanganak na bulag. If you will remember, yun hong nandun sa chapter 9, the man born blind, ni St. John. May tore ho doon
Bumagsak yung tore, siguro in one of the earthquakes or whatever, bumagsak yung tore, 18 na namatay dahil nabagsakan sila. Ang sabi ni Jesus, yung mga nabagsakan yun, ano sa akala nyo? Mga makasalanan sila? Mas makasalanan kaysa sa hindi nabagsakan ng mga taga-Jerusalem? O hindi naman siguro. Sabi niya ganyan. Pero kayo, sabi niya, notice again, kayo. Hindi sila, kayo. Kung hindi kayo magpabalik loob sa Diyos, kayo rin talaga mapapahamak tulad na nangyari sa kanila. Brothers and sisters, napaka-importante yun itong sinasabi ng Panginoon. Tingnan nyo, nasa panahon po tayo ng Kwaresmang ito, kung saan talaga pinag-iisip tayo ng eklesiya, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging binyagan? Doon sa binyag, brothers and sisters, kung yung mga magulang dito, yung mga nanonood dito, nakikinig dito, sumusubaybay sa ating palatuntunan, na siguro nakapagpabinyag kayo ng inyong mga anak, mga kapatid, o naging ninong-ninang kayo sa binyagan, ano bang ginagawa doon, pag bago binyagan? Bago binyagan yung taong may binyagan, usually batang maliit yun, may tanungan muna. Ano yung tinatanong doon? Tinatakwil mo ba, Satanas? Ang kanyang pagkikayat sa masama, ang kanyang mga tukso't gawain. Ang sagot niyo doon, opo, tinatakwil ko. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu? Opo, sumasampalataya. Brothers and sisters, yun ang pinahayag natin, Ang importante nito, totoo ba na sinasabuhay natin yung binitiwan natin mga panatang yon? Kasi kung tutuusin, kung bininyagan tayo bilang mga sanggol, malamang hindi natin narinig yun. Tulog na tulog pa nga tayo nun, kung tutuusin. Sana naman, ngayon hindi na tayo tulog, gising na tayo sa ating pananampalataya. The point is, brothers and sisters, dapat naintindihan natin kung ano yung nangyari nung tayo binyagan. Kasi sabi ko sa inyo, itong panahong ito ng Kwaresma, 40 days to, 40 days to, ng paghahanda natin para sariwain yung ating binyag sa gabi ho ng Pasko ng Pagkabuhay and during Easter Sunday. Talagang matatandaan nito siguro yung sa araw hong yun, sa gabing yun, for example, ng Easter Vigil, tapos sa Easter Sunday, hindi ho natin darasalin yung I believe in God. Hindi ho. Kundi magkakatanungan. Yung tanong hong binigkas o tinanong sa atin nung tayo binyagan. At ang maganda nito, tayo na ho yung sasagot ngayon. Hindi na tayo mga batang musmus na tulog na tulog nung una tayo binyagan. Hindi ho, tayo na ngayon ang sasagot. Ang importante ho nito, sana yung sa pagsasariwa natin itong binyag natin ito, talagang makahulugan na. It will be a meaningful renewal of our baptismal vows, Kung kaya ho din sa panahon ito ng Kwaresma, talagang binibigyan tayo ng eklesiya, ng pagkakataon na talagang, pag-isip-isipan, talagang maunawaan natin kung ano yung ating binitiwang mga pangako doon. Kung kaya nga ho dito, sinasabi ho ni Jesus dito, unless you repent, you will all perish as they did. Importante yung maintindihan yung repent. What is the meaning of repent? Repentance. Pagsisisi. Ewan ko kung anong sumasagi sa isipan ninyo. Yung word repent, word repent. Galing ho yun sa Latin, pentisco. Ibig sabihin nun, to feel bad about, something. To regret, something that way. Yun ho yung ibig sabihin ng repent, to think again about something. Na hindi naging maganda, hindi naging mabuti, you think about it and siguro take resolutions or make promises to do something better, something that way. Yun ho yung ibig sabihin ng repent. Sa Tagalog, magsisi, sisi. Ewan ko, sana hindi naninisi kundi nagsisisi, Iba yung ibang patutungkulan mo ng ginawa mong mali. Hindi. Ikaw mismo, sinisisi mo sarili mo, you are blaming yourself for something. Pero ano nga bang ibig sabihin ni Jesus nung binigkas niya ito? Kung kaya maganda hong balikan natin yung salitang ginamit dito ni Jesus. Ang salita hong ginamit dito ni Jesus, metanoeite, yung metanoia. Metanoia ho, meta ibig sabihin beyond, noia means mind. Beyond your mind. Ibig sabihin, sa iyong pag-iisip, talaga umabot ka na sa dulong-dulo, wala ka nang pupuntahan pagkatapos yan. It is beyond already. Kung kaya, ano mangyayari? Pagdating mo doon sa dulong-dulo yun, wala ka nang pupuntahan, babalik ka na. Magbabalik loob ka na. Sa iyong isipan, magpapalit ka na ng direksyon. You will change course. Brothers and sisters, that's very important. Repentance, pagsisisi, metanoia means a change of mind.
Napakahalaga ho nun dito sa panahong ito ng Kwaresma lalo na. Maintindihan ho natin dapat kung anong ang dapat natin sinisikap gawin sa ating buhay Kristiyano. Dapat ho sa binyag natin, yun ho ang pinangako natin. Talaga na papalitan natin yung ating isipan. Ngayon ang tanong, anong pagpapalit natin? Brothers and sisters, basahin ho natin yung sinabi ni Saint Paul sa kanyang sulat, sa mga taga-Filipos chapter 2 po verse 5. Ano sinasabi niya doon? Make the mind of Christ your own. Gawin yung inyo, ang kinin ninyo, ang pag-iisip ni Kristo. Brothers and sisters, importante po yun. Yun ang ibig sabihin ng pagpapalit ng isipan. Yung isipan natin, aalisin natin, at papalit natin doon yung isipan ni Kristo. As you can understand, that's not a joke. It's not an easy thing. It is not once for all. Alam natin na hindi ganun kadali yun. Kung kaya nga, importante na maintindihan natin yung metano yung repentance na yun. Pagpapalit yun ng isipan. Pagpapanibago ng ating isipan. Anong isipan ang pagpapalit natin? Ng isipan ni Kristo. Paano ngayon malalaman ang isipan ni Kristo? That's it. Magandang tanong ho yun. Malalaman mo ang isipan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya nga ho, yung paulit-ulit natin naririnig dito, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Pagka hindi mo alam ang kasulatan na dapat alam mo, yun ang ibig sabihin ng ignorance. Kapag hindi mo alam ang banal na kasulatan na dapat alam mo, hindi mo kilala si Kristo na dapat kilala mo. Paano mo maaangkin yung kanyang pag-iisip at papalit mo nga sa isipan mo kung hindi mo kilala si Kristo, kung hindi mo alam kung ano sinasabi niya, kung ano tinuturo niya, kung ano inuutos niya. Paano malalaman nyo kung hindi mo alam ang Biblia? Kaya ho, itong ating programang Word Made Flesh, yun ho ang sinisikap natin gawin dito. Na talagang ibahagi po sa inyo yung pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos na dapat nating inaalam, pinag-aaralan, talagang sinisikap sa buhay. Ito ho ang ginagawa natin dito sa ating palatuntunan upang sa ganung paraan talagang mas makilala natin si Kristo, mas maintindihan natin kung anong dapat na isa sa isip natin. Kasi yun ang isipan ni Kristo. Yun ho ang daang niyang sinisikap natin gawin dito. Friends and sisters, napakahalaga po rin nito gawain ito. Ito ang sinasikap natin gawin, lalo na sa panahon ito ng Kwaresma. Talagang sinisikap natin mas maunawaan yung isipang yun ni Kristo, na hindi ho ordinaryo, na hindi isip ng taong ordinaryo. Can you imagine? Ang sabi niya, mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Wow, wala nang tuturo ng ganoon. Mapapalad ang mga dukha na walang inaasahan kundi ang Diyos lamang, silang pinaghaharian ng Diyos. Uy, iba yun. Ang sabi niya, kung ibig ninyong ibig niyo mas maging dakila, maging lingkod kayo, kung ibig niyo maging pangunahin, talaga maging alipin kayo nila. Wow, ibang-iba ho yung turo ni Kristo talaga. Yan nga ho, hindi ho madali ito. Kung kaya, sikapin ho natin talagang matutunan yung turo ni Kristo at isabuhay natin yon. Pero alam ho natin, pagka ho ginawa natin yun, sinasabuhay natin yung mga turo ni Kristo, talagang iba magiging buhay natin. Magkakaroon ho tayo ng kapayapaan, imbis na nagingit-ngit ka, imbis na naiinggit ka, imbis na, ewan kong, galit ka, ay nako, iba ho ang magiging titimo sa ating puso, ang talagang iira sa ating buhay. Magkakaroon ho tayo ng kapayapaang iyon. Magkakaroon ho tayo ng katiwasan iyon. Magkakaroon tayo ng tunay na karunungan. Si Kristo ho ang karunungan natin. Hindi natin kaya mag-isa yun. Pero ang Panginoon tutulong sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tapos sa karugtong nitong ating pagbasa, sinabi ho dito po sa verse 6, and he told them this parable, isa hong talinghaga. Talinghaga, parabola, ibig sabihin isang istorya hango sa pang-araw-araw na buhay. Importante ho yun. Ang isang parabola ho, parabola. Para, ibig sabihin, alongside of, sa gilid ng, Bola, ano ba bola? Hindi bilog. Bola, a ball has nothing to do with shape. Ball, ballo, B-A-L-L, galing ho yun sa Griego, B-A-L-L-O, ballo. Ano ibig sabihin ng ballo sa Griego? To throw, I throw. Bola ho, ibig sabihin isang bagay yun na dapat mong ihagis. Ihagis mo ng kamay mo, paluin mo, something like that. Basta, dapat itapon mo yan. Kung hindi, walang score. Parabola, ibig sabihin, something thrown alongside you. Tinatapon yan sa gilid mo. Ano yung tinatapon sa gilid mo? Isang istorya na hango sa pang-araw-araw na buhay para maihambing mo ang sarili mo doon sa istoryang iyon. Ganun ho yun. And so, dito ho, may isang parabola. Ayan. Isang istorya hango sa pang-araw-araw na buhay. Ano nangyari? Merong isang tao nagtanim ng isang puno ng igos sa kanyang ubasan. Ano nangyari? Sa ikatlong taon, nung pagkakatanim niya, hinahanapan niya ng bunga. Wala siya nakita.
Sabi niya doon sa hardinero niya, uy, 3 taon na ako pabalik-balik dito, putulin na nga ito. Nakakaskip lang dito yun. Sabi nung kanyang hardinero, iwan na muna ho natin sa taong ito. Bubungkalin ko, patabaan ko siya. Sa susunod na taon, tingnan natin kung may bunga na. Kung may bunga, edi magaling. Kung hindi, tsaka natin putulin. Brothers and sisters, ano kaya ibig sabihin itong parabolang ito? Kasi ang parabola ho, may isang turo Isang turo, isang katuruan. Dapat ho yun ang hanapin natin. Tingnan nyo, nagtanim. Pagka nagtanim ang isang tao, ano inaasahan niya? Natural, mamunga. Mayroon sa mga palado sa tinatanim niya. Natural. Merong silbi ang pagtatanim. Kung tutusin. Ito, igos ang tinanim niya. Ibig sabihin na fruit-bearing plant ito. Pagka nagtanim ka nito, inaasahan mo makakaani ka. Yun nga ho, hinahanapan ho ng bunga, hindi makita. Brothers and sisters, maganda ho itong pag-usapan natin tungkol sa ating binyag. Alam niyo si Father June, doon nung nasa parokya pa ako sa Don Bosco, sa Tondo, pagka meron kaming mass baptism, yung maramihang pagbibinyagan, that is 3 times a year, Christmas time, Santo Niño, tapos Don Bosco. Alam niyo, yung unang-unang bibinyagan ko doon sa harapan, kasi nakaangat yung altar. Bibinyagan ko siya, kasama yung mga magulang niya nandyan, yung mga ninong at ninang nasa paligid. Bibinyagan ko itong batang ito. Alam niyo saan? Sa ibabaw ng isang paso. Isang paso na may nakatanim. Alam niyo kung ano nakatanim? Bonsai kalamansi. Bonsai kalamansi. Bakit bonsai kalamansi? Kasi ang liit-liit pa ng kalamansi yun, may bunga na. Bakit ko itong bibinyagan? Kasi gusto ko maintindihan ng mga tao na pagka binibinyagan ang isang tao, mayroong ipinupunla, may itinatanim ng Diyos sa pagkatao nung binibinyagan. Ano yung tinatanim ng Diyos? 3 binhi. Binhi ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Brothers and sisters, nagtanim ang Diyos. Ano yung inaasahan ng Diyos? Bunga, natural. O ngayon, nasaan ho yung bunga ng ating pananampalataya? Nasaan ho yung bunga ng ating pag-asa? Nasaan ho yung bunga ng ating pag-ibig? Nakikita na ho ba yun? Importante ho na may sagot tayo rito. Tingnan mo, sa panahong ito ng Kwaresma ho, pinag-iisip tayo talaga ng Eklesiya. Kamusta ba yung tinanim ng Diyos na yun sa ating binyag? Nagbubunga na ba? Nasaan yung bunga yun? Brothers and sisters, it's a real challenge, no? Sana ho, dito sa panahong ito ng Kwaresma, talagang kakitaan tayo ng bunga, ng kabanalan, ng kabutihan, ng pagmamahal sa Diyos, ng pagmamahal sa ating kapwa, ng mas matinding pag-asang hindi natitinag ng mga kabiguan, ng mga pagsubok. Talagang yung pananampalataya natin tumitibay kasi nalalaman natin, naiintindihan natin ang salita ng Diyos na isinasabuhay natin. Hindi lang yun, binabahagi natin sa iba. Brothers and sisters, ang dami hong challenge sa atin sa panahon ito ng Kwaresma. Sana ho, talagang magkabunga yung ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. The raffle draw, which was originally scheduled last January 31, 2007, will be held on March 24, 2007, after the Lenten Biblical Seminar scheduled on that day at the Rusen Hall, Don Bosco Parish, Makati City. For details, please contact the following numbers: Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. and Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to join the pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 23 to May 2, 2007 with Father June Lingad, SDB, as Pilgrimage Chaplain. For details, please contact the following numbers or email us at wmffi@yahoo.com. Father June, nagpapakita ba si Jesus Christ sa atin? Hi John Paul, thank you sa question mo. Nagpapakita ba si Jesus Christ sa atin?
Tingnan nyo, tingnan mo itong tanong mo, no? Ang ganda-ganda nito. Hanggang ngayon, si Jesus nagpapakita pa rin sa atin. Kaya lang, sa iba't ibang anyo, siguro kung minsan di natin siya nakikilala. Bakit? Kasi nagpapakilala siya sa atin, nagpapakita sa atin sa magitan ng aking mga kapwa, lalo na yung mga nangangailangan, lalo na yung mga hirap na hirap. Ang sabi nga ni Jesus, anumang ginawa niyo sa pinakamaliit kong mga kapatid na ito, sa akin yung ginawa. Natandaan mo ba, for example, ewan ko kung alam mo itong istoryang ito, si San Pablo, hindi pa siya San Pablo noon, si Saulo pa siya noon. Talagang ang bagsig-bagsig niya, talagang inuusig niya yung mga mananampalataya kay Kristo, yung mga Kristiyano. Kaya nandun siya, papunta sa Damascus, sa Syria, may mga kasulatan siyang dala doon para hulihin lahat yung mga Kristiyano at ipabilanggo. Ay nako, sinalubong siya ni Jesus doon, paano? Isang maningning na liwanag na ganyan, tapos ewan ko kung ano nangyari kay Saulo, talagang bumagsak siya, Tapos narinig niya yung tinig. Ang sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Tapos sabi ni Saulo, sino po kayo? Sabi niya, ako si Jesus na inuusig mo. Akala ko ba ang inuusig ng mga Kristiyano? Yun nga, si Jesus ang nando sa mga Kristiyano. Tingnan mo, kung minsan si Jesus nagpapakita sa atin sa iba't ibang pamaraan. For example, nakwento ko na dito si San Martin ng Tours sa France, Isang araw, sundalong Romano siya noon. Ang tindi ng lamig kasi winter na winter, may isang namamalimos to ganyan. Tapos, humingi ng tulong sa kanya. Kap-kap siya dito, kap-kap doon. Wala pala siyang pera. Ang ginawa niya lang, bumaba siya doon sa kabayo niya, tapos kinuha niya yung kapa niyang malaki, Tapos, yung kanyang espada, hiniwa niya ganyan, hinati niya. Tapos, binalabal niya yung kalahati doon sa pobre. Hindi na siya nangangatog na yun kasi meron siyang pambalabal. Tapos, nung kinagabihan, na naginip si San Martin. Ano nangyari? Nakita niya si Jesus, pinapaligiran, talagang pinagkakaguluhan ng mga anghel at mga santo at santa sa langit. Bakit? Meron siyang kapa. Hindi na alam kung saan galing. Tapos tinanong siya, Panginoon, saan galing yan? Bigay ito sa akin ng aking kaibigan si Martin. Wow! Nagising si Martin, hindi niya akalain na yung pulubing tinulungan niya, si Jesus pala yun. Nagpapakita pa ba sa atin si Yesu Cristo hanggang ngayon? You bet! Sana meron tayong pananampalataya para makita siya sa mas nangangailangan. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Tignan niyo po sa ikatlong linggo po ito ng Kwaresma, talaga naman po ang dami nating dapat matutunan. Mula po doon sa unang pagbasa, nakatagpo ni Moises ang Diyos sa isang napaka-kakilagilalas na pangitain, isang palumpong na nagliliyab, hindi naman natutupok. Friends, sisters, napakahalaga ho na tayo ding mga Kristiyano, magkaroon tayo ng eksperyensya kay Kristo. Talagang sa magitan ng eksperyensyang ito, talagang titindi yung ating pagmamahal sa Kanya, yung ating mas higit na pananampalataya sa Kanya kasi nakita na natin siya. Paano ba yun? Paano kaya mangyayari yun? Ano ho yun? Para sa akin ho, for example, may mga tao akong nakatagpo na
nakita ko sa kanila ang ating Panginoong Jesus. Nakita na po sa kanila ang ating Panginoong Jesus. Tulad ng kinikwento ko lagi dito na yung bata tinanong, ano bang pinakapaborito mong gospel? Akala tuloy nung sasagot sa kanya, akala ng teacher, sasagot niya ng gospel according to Matthew, Mark, Luke, John. Ano sagot ng bata? The gospel according to mommy. Ayun. Nakita niya sa mommy niya ang kabutihan, kabaitan, pagaganda ang loob, pagpapatawad, pakikimatulungin ng ating Panginoon. Yun sa mommy niya. Sana ho, talagang makatagpo natin si Jesus sa mga tao, talagang magpapaunawa sa atin, talagang buhay na buhay ang Diyos sa piling natin. Sana ho, galang lagi natin yung pangalan ni Yahweh. Ang ibig sabihin nun, nagpapairal siya. He causes things to be. Tapos dun sa ikalawang pagbasang narinig natin mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, na paalala po sa atin dito na sa nakaraan, sa kasaysayan, marami tayong dapat mapulot na mga aral. Yung mga pagkakamali na nangyari noon, wag nating ulitin kasi alam natin kung ano nangyari sa kanila, kung anong sinapit nilang kaparusahan. Hindi na ho natin kailangan talaga sapitin yung kung marunong lang tayo at matututo tayo. Ito ho ang sinasabi sa atin ni San Pablo din sa ikalawang pagbasa. Talaga namang sikapin nating matuto sa nagdaan. At ang sabi ni San Pablo sa atin, napaka-importante ho ng verse 12. Ang sabi niya ho doon, siya na nag-iisip na nakatayo siyang matatag, ay dapat mag-ingat. Therefore, whoever thinks he is standing secure should take care not to fall. Kasi kung minsan akala natin okay na okay tayo, tapos yung plakda, pagka bumagsak ka, plakda. Yun nga ho, dapat hindi tayo masyadong so self-confidence na ibig sabihin kayabangan ho, kung tutuusin. Tapos doon sa ebanghelyong aking ipinahayag sa inyo ngayon, ayun, hinihikayat ho tayo ni Jesus na tayo din dapat magsisi. Yung pagsisisi dito, dapat naintindihan nating magaling, yun ho yung pagpapalit ng ating isipan. Ano ipapalit natin sa ating isipan? Ang isipan ni Kristo. Para ho mangyari yun, dapat mas makilala natin si Kristo ng higit. Para mangyayari makikilala natin si Jesus, pagka nalalaman natin yung banal na kasulatan niya, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Tapos ang talinghagang binigkas dito ni Jesus, nangangahulugan para sa atin, na tayo talaga hinahanapan ng Diyos ng bunga ng kanyang tinanim sa ating mga puso nung tayo binyagan. Yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig niya, dapat talagang maging matatag at mamunga sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Gawin ho natin panalangin itong ating mga narinig na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa pagkakataong binigay niyo sa amin na minsan pa'y makapakinig sa inyong banal na salita. Hinihiling po namin na sana maisabuhay namin ang aming natutunan ngayon sa aming pag-aaral na ito. Sana po'y pagpalain niyo kami na sa pag-unlad namin sa aming kaalaman ng inyong kasulatan, talagang mas lumagong aming pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa aming kapwa para sa inyong kaluluwalhati at aming kababanal. Aba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng nagsusubaybay sa aming palatuntunang Word Made Flesh. Sana po ipagpalain yung bawat isa sa kanila sangayon sa kanilang pangangailangan. Lalo-lalo na po yung mga may sakit, yung mga may pinoproblema, yung mga nag-aagam-agam, yung mga nasisiraan ng loob, yung pong mga mayroong dalamhating nararamdaman. Yung pong tumutulong sa amin at yung ibig pang tumulong sa amin, ipagpalain nyo na rin. Lalong-lalo na po yung nasa Word Made Flesh Foundation, yung mga miyembro nito, yung mga nag-support dito, yung mga benefactors and friends. Sana po pagpalain yung bawat isa sa kanila. Ito po yung aming dalangin, kasama ng aming birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain po kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po yung naging kaaya-aya ito sa inyo at naging pagpapala. Kung ganun po, ipagbagay alam niyo po sa amin. Nandiyan po ang aming mga cell text at yung aming email address. Sana po ibahagi niyo kung anong ginagawa ng Diyos sa inyo, anong biyaya na tatanggap ninyo upang pamahagi natin dito at papuri natin sama-sama, Panginoon. Hanggang po sa muli, shalom sa inyong lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851.
or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.